Hi guys, for today's video, i-share ko po sa inyo kung paano ako nag-apply dito sa Europe. Okay. Kasi yung mga classmate ko, mga kaibigan ko, mga katrabaho ko dyan sa Qatar, nag-message sila sa akin, tinatanong nila kung paano ako nag-apply papunta dito. So guys, cross country ako. Ibig sabihin ng cross country is hindi ako nanggaling sa Pinas. Ibig sabihin, nag-apply ako from Qatar hanggang dito sa Europe. So yung agency ko, agency reviews na tayo, agency ko is ito sa taas, nakikita niyo, GBCS. Ibig sabihin, Job, Vacancy, Consultancy and Services. Located po siya sa Al-Sad. Harap siya ng metro station sa Qatar. Qatar po siya, hindi siya sa Pinas. So ito na nga guys, ang Inday nagpunta sa GBCS. Nag-try lang siya noon. So nung nag-try ako, nagtanong ako sa agency kung ilang months ang process nila. So sabi nila 3 to 6 months. So naingan niyo ako kasi 3 to 6 months, mabilis lang 'yun. Tapos tinanong ko kung magkano yung placement fee, sabi nila nasa 8,000 real. So, huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman babayaran mo ng full. Bali, babayaran mo lang siya parang down payment. Every process, magbabayad ka, ganon. So, ganito, meron siyang 9 steps. Actually, yung JBC, kung paano sila mag-process ng mga documents mo bago ka lumipad, papunta dito sa Europe. So, ito yung first step nila. Una, pass the documents, evaluation, and interview. So, nagpasa ako ng resume sa kanila, tapos after nun, pinasa naman ng agency yung resume ko sa employer ko dito sa Croatia. Tapos yung employer ko dito sa Croatia, nagustuhan naman nila yung resume ko. So tinawag nila ako for interview. Ilang days, naka-receive ako ng message galing kay agency na may interview daw ako. So pumunta ako doon. Actually may pasok pa ako noon eh. Buti na nga lang, closer ako noon. Sa umaga, nakapunta pa ako, nakapag-interview pa ako. So yung interview ko is through webcam. Pagpunta ko ng agency, ang dami naming nakapila doon. Pero lahat ng mga nakapila doon is iba-ibang employer at iba-ibang trabaho, hindi kami magkakasama. So ayun na nga, interview na. So sa interview ko, yung employer tinanong ako about sa mga skills ko, about sa mga past work ko, kung ilang years na akong nagtatrabaho. Tapos ang pinaka-last na tanong nila sa akin is kung bakit daw gusto kong magtrabaho dito sa Croatia. So ang sagot ng bakla is I want to learn new things, and I want to experience the new places, culture, and the snow. Because in Philippines we don't have snow, so I want to experience. So after ilang days, maybe 2 days, naka-receive ako ng message galing kay agency na nakapasa daw ako ng interview. Sabi nila kung willing kang i-continue yung pagpa-process mo, magbibigay ka ng down payment na 1,000 real. So pumunta ako ng agency, nagbigay ako ng 1,000 real. So after noon, sabi ng agency sa akin, advice nila na kumuha na ako ng police clearance. So kumuha ako ng police clearance through Mitras application. Doon ako online siya, kumuha ng police clearance. After ilang weeks, doon mo din makikita kung ready to pick na yung yung police clearance. So nakuha ko na siya, yung police clearance, tapos dinala ko sa agency, binigay ko sa kanila. Tapos after noon, yung step 3 naman, accomplishment PC stamping through Ministry Foreign. Tapos ang step 4, accomplishment PC stamping, ito naman yung pagpa-process mo na ng work permit mo. So yung work permit mo, yung mga yung mga requirements, dummy ticket, travel insurance, Schengen visa, yan yung mga application form, Schengen visa application form. So yan yung mga requirements nun. Yun na nga guys, nagpo-process na ako ng work permit. So yung expectation ko is 3 to 6 months lang. Umabot na ng 7 months, wala pa yung work permit ko. So na-stress ang bakla. Kasi nga, nung nagtatanong ako sa agency ko kung kumusta na yung work permit ko, sabi nila sa akin, yung work permit mo is nasa police station na. So siguro mga ilang araw na lang o ilang weeks darating na yung work permit mo. So ako naman nag-decide na ako na magpasa na ng resignation kasi sabi nila darating na yung work permit ko. Kasi gusto ko makuha yung back pay ko. So, ang ginawa ko noon, bago ako nagpasa ng resignation ko, pumunta ako ng crew room namin. Nag-pray ako, hawak-hawak ko yung resignation paper. Nag-pray talaga ako noon. Sabi ko, Lord, kung willing mo na magtrabaho ko sa Croatia, sana dumating na yung work permit ko as soon as possible. Sabi ko, kasi nga, ipapasa ko na itong resignation ko. Tapos yun, pinasa ko na yung resignation ko. Yun nga, after 7 months, hindi, saka lang dumating yung work permit ko. Pero, naano na ako noon, parang naisip ko na noon, ay, hindi na ako makapunta ng Croatia kasi ilang months na wala pa yung work permit ko. Tapos parang nag-decide na ako noon na hindi ko na i-continue yung pagpupunta ko dito sa Croatia. Tapos nagalit sa akin noon yung
yung ano doon sa agency. Kasi nga, sabi nila sa akin, bakit ka na nagpa, nung nalaman nila na nagpasa ko ng resignation, kasi wala tayong work permit. Bakit ka nagpasa ng resignation mo? Sino bang nagsabi sa'yo na magpasa ka ng resignation mo? Sabi ko naman sa kanila, nagpasa ko ng resignation kasi gusto ko makuha yung back pay ko. Tsaka sabi ko sa kanila, sabi mo sa akin, sa police station na, kaya anytime sabi mo, makukuha ko na yung work permit ko, kaya nagpasa na ako ng resignation. So sabi niya sa akin, yung iba kasi mga laki, ikaw hindi ka laki, sabi niya sa akin. So mas lalo akong na-stress noon. So, nung dumating na yung work permit ko, tuwang-tuwa ang bakla. Tuwang-tuwa talaga ako noon. So, pumunta agad ako ng agency ko. Pagdating ko sa agency, pinapupunta na nila ako ng BFS. So, yung step 6, guys, yung step 6, pagpaprocess na ng visa, ng Schengen visa. So, ito yung requirements ng pagprocess ng Schengen visa. Work permit, passport, dummy ticket, travel insurance, visa application, and 2 picture na 2x2 size, at saka white background. Pero yung mga to, makukuha mo siya doon sa agency. Sa agency ang magbibigay sa'yo. Tapos, ang nakakatuwa dito guys sa visa ko, kasi 7 days, na-receive ko na yung visa ko. Ito siya guys. Ayan, yan na yung visa. Ito po yung itsura ng visa niya. Tuwang-tuwa talaga ako noon. Tapos, yung step 7, kulik visa to PFS. Then, yun na nga, nakuha ko na, diba? So, yung sa pag-process pala ng visa mo, magbibigay ka ulit ng 2,000 sa agency. Step 8, magbibigay ka ulit ng 2,000 kasi nga, GBC will arrange flight tickets to Croatia, airport to pick up, airport to accommodation. Tapos yung huling last ko, nung nakuha ko na yung ticket sa kanila, binigyan na nila sa akin yung ticket, nagbigay ako ng 1,500 sa kanila. So, ito nang binigyan nila sa akin. Passport, work permit, vaccination certificate, police clearance, flight ticket, saka dapat may dala kang pocket money na dala ko nun is 500 euro. Kasi sabi nila, good for 1 month. Pero guys, na-stress ako kasi akala ko na pagdating ko dito is may trabaho ka agad. Pero no. Kasi pagdating ko dito, mga 1 month pa bago ako nag-start sa trabaho ko. Kaya, yun lang muna guys. Kaya kung gusto nyo makapunta dito, kailangan lang ng tiyaga, patience, tsaka dapat meron kayong pera. Kasi yun yung kailangan. Yun nga guys, kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo at sasagutin ko yun. Thank you!